intervention ang mensahe natin for tonight. Ayan, so divine intervention. So naririnig nyo naman siguro yan sa mga prayers, di ba? Sa mga pagtuturo ng mga pastor, mga revivalist, mga propeta, di ba? And ngayong gabi na to, I want to share, di ba, yung mensahe na yan kasi yan din yung pinagpe-pray ko na bawat isa sa atin magkaroon ng divine intervention. Kaya ngayong gabi na to, expect mo na magkakaroon ng pagkilos ang Panginoon. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, mararanasan mo to in Jesus' name. Ayan, sa Exodus 3 verse 8, ayan, sabi dyan, yung link natin pasend sa mga GC. Ayan, para marami pang makarinig. Exodus 3:8 sabi, kaya bumaba ako para iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at para dalhin sila sa mayaman, malawak at masaganang lupain na tinitirhan ngayon ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Periseo, Hibeo at mga Jebuseo. So, ang bibigyang diin natin dyan, yung kaya bumaba ako para iligtas sila. So, ang divine intervention parang ganyan. Pag sinabing divine intervention, ang Diyos na nasa langit, bumaba para tulungan tayo, para kumilos sa mga buhay natin. And also, Isaiah 38, 1-8, sabi dyan, ng panahong iyon, nagkasakit si Hezekiah na halos ikamatay niya. Pumunta sa kanya si Propeta Isaiah, ayan, na anak ni Amos, at sinabi ng Panginoon na magbilin ka na sa sambahayan mo dahil hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Yan ang propesya, yan ang propesya. Pero tingnan nyo, nang marinig ito ni Hezekiah, humarap siya sa dingding at nanalangin sa Panginoon. Sinabi niya, Panginoon, alalahanin po ninyo kung papaano akong namuhay ng tapat at buong pusong naglingkod sa inyo at kung papaano ako gumawa ng mabuti sa paningin ninyo. At umiyak siya ng husto. Umiyak siya ng husto. Ayan, so encouragement sa atin, iyak ng husto. Ayan, sinabi ng Panginoon kay Isaiah na bumalik siya kay Hezekiah at sabihin ito, sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David, narinig ko ang iyong dalangin at nakita ko ang mga luha mo. Diba? Yung husto na pag-iyak, nakita ng Panginoon. Dadagdagan ko pa ng 15 years ang buhay mo. Yan, sabi ni Lord, ililigtas kita pati ang lungsod na ito sa hari ng Assyria, ipagtatanggol ko ang lungsod na ito ang tanda na aking ibibigay para patunayang gagawin ko ang ipinangako kong ito. Verse 8, pababalikin ko ng 10 guhit ang anino ng araw sa orasang ipinagawa ni Ahaz at nangyari nga ito. So, dyan nyo makikita yung divine intervention. Diba? Na una, yun na yung prophecy, diba? Yung sakit niya, magdudulot sa kanya na ikakamatay niya yon. Pero hindi pumayag sa Hezekiah kasi bakit? Ano nangyari? Doon sa kwarto niya, nanalangin siya, umiyak siya ng husto. Diba? At dahil umiyak siya ng husto at nanalangin, yung propesya nabaliktad. Diba? Na supposed to be, patay na siya, pero 15 years pa siyang nabuhay. Sipin niyo maigi yun, may word na, may verdict na. Pero nabago pa dahil sa pananalangin. Ibig sabihin, nag-intervene ang Diyos. Kaya ngayong gabi na to, I pray, di ba, and I wish na tumatak sa ating mga damdamin, sa ating mga puso, espiritu, di ba, ang mensahe ngayon. Bakit? Kasi when you have divine intervention in your life, di ba, you will never be the same again. You will experience miracles na hindi mo pa nararanasan, inaasahan, o nangyayari sa buhay mo. Kaya for example, ikaw ay may pangangailangan mo ngayon. Kailangan mong ipasa yung examination na yan. Ngayon, aminado ka na hindi mo porte yung subject na yan. Kailangan mo ngayon ng divine intervention. Di ba? Meron kang ina-applyan. Matagal mo nang pinagpe-pray, gusto mo ng trabaho na to. Maraming aplikante. Di ba? Ngayon, kailangan mo ng divine intervention para dun sa 20 na yon, ikaw ang mapili. Naintindihan? Kapag naman may nararanasan ka, nasabi ng doktor, matindi, walang gamot, walang solusyon. Kailangan mo ng divine intervention. Kaya nga ang tao, alam niya yan, di ba? Sa mga doktor, alam nila yan. Kapag ang sakit ay malala na, anong sinasabi? Ipagpasa Diyos na lang natin. Ngayon, mababaw na term yon ng divine intervention. Kasi once na kumilos nga ang Panginoon, di ba? Lalaki talaga yung mata mo. Di ba? Talagang mamamangha ka.
Eh yan ang i-claim natin kasi 10 days of O ngayon. Di ba? Ma-o ka talaga. Masasabi mo, awesome talaga. Miraculous, matindi, bishop. Di ba? Yun talaga ang mangyayari ngayon. Kaya natutuwa ako ngayon kasi by faith, di ba? Na ngayong 10 days of O, di ba? Ma-amaze kayo sa mga gagawin ni Lord sa inyo pag nanalangin. And kanina, ang word sa akin ni Lord na habang nag-worship tayo, ang word na ini-impress sa akin ni Lord, sabihin mo sa kanila, kapag sineryoso nila ang prayer nila ngayon, seseryosohin ko din ang pagtagpo ko sa kanila. Amen? Kaya kapag nararanasan natin na parang, kunwari, na lang, casual na lang ang prayer meeting, parang religious na lang ang pananalangin mo, ibahin mo ngayon ang gabi na to. Bakit? Kasi something good is going to happen. Merong mangyayari talaga. Kasi whenever we pray, yan, na-confirm din yan nung sa NFS, di ba? Sa Las Piñas. Tinuro ko nila Pastor JM, tapos na-share sa akin, na whenever we pray daw kasi, portal, nagkakaroon ng portal sa mga buhay natin. Kasi dati, sinabi na talaga yan ng Diyos, na ang langit ay Kanya, ang lupa ay sa mga tao. Ngayon, ang lupa, ibinigay sa kapamahalaan o authority ng tao. Kaya whenever na nagle-legislate tayo o nagko-command tayo dito, may karapatan talaga. 'Di ba? Bakit? Kasi binigay sa atin ng Diyos 'to. Ngayon, nadihado lang nung nagkaroon ng pagkakasala ang tao. Nabigay ang authority sa demonyo. Ngayon, nung bumalik si Jesus, 'di ba? Nung nagkaroon ng second Adam na tumubos sa atin, na ibalik 'yon, yung authority na 'yon. Una sa kanya, ngayon sa mga believers. Kaya di ba sabi ni Jesus sa Mark 16, all authority, di ba, in heaven, on earth, and under the earth have given unto me. Nasa kanya na ang authority. Ngayon, ibinibigay niya sa mga believers to. Kaya whatsoever we bind on earth will be bound in heaven. Whatsoever we loose on earth will be loose in heaven. Di ba? Basta anuman ang i-command natin, di ba, nangyayari. Di ba? Kaya may power, may authority. Di ba? Kaya sabi rin ng Bible, He gives us power to trample all the snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. Kaya kapag alam natin to, hindi ka magiging kawawa. Hindi mo gagawing lang yung mga prayer meeting o prayer gathering o pananalangin mo. Bakit? Whenever you pray, meron talagang nabubukas na portal. That's the reason why, alam nyo bakit may mga power din, yung mga demonic. Bakit may mga pag nagpe-pray sa witch, pag may nagpe-pray sa idols, may nangyayari? May mga demonic influences. Bakit ang Islam, hindi naman sila active sa evangelism pero dumadami sila? Kasi prayerful sila eh. Tuwing Ramadan, talagang united sila, pumupunta sila dun sa temple nila para manalangin. Tapos sabay-sabay silang lumuluhod. Eh ang Christian, in order for us na lumawak ang influence natin, dumami ang mapanalunan natin, we need to go back sa prayer. Nang sa gayon, whenever we pray, di ba, we allow the spiritual realm, yung mga angels, yung Holy Spirit, at ang Diyos, ang kaharian ng Diyos, na mag-take over sa atin. Kaya every time na nagpe-pray talaga tayo, may portal. Di ba? Every time you pray na, Lord, send miracle. Lord, financial blessings. May portal, di ba, na nabubuksan. Tapos yung mga angel, pumupunta sa'yo para mag-minister sa'yo. And again, kasi ang mga spirits, bad man yan, o angelic man yan, dahil nga wala silang, katawan, kagaya natin, pag pumunta sila dito, illegal sila. Di ba? Kahit yung mga bad spirit. Kaya nga tayo, meron tayong kapangyarihan na i-cast out sila kasi, oy, illegal kayo dito. We cast you out in Jesus' name. Ngayon, yung mga angels din, hindi sila pwede rin mag-minister sa atin unless i-allow natin sila. Kaya whenever na nagpe-pray tayo, whenever we accept Jesus Christ, automatically, yung angels, di ba, they take charge over us. Di ba? Yun yung sa Psalm 91. Naintindihan nyo? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, seryosohin mo ang prayer mo. Sabi mo, powerful yan. Di ba? Kaya kung powerful ang prayer, kung talaga naman matindi ang mga nangyayari kapag nagpe-pray ka, you will pray. Okay? Kaya nga sabi dito, divine intervention refers to when a divine force directly and purposefully influences events in the world. Diba? It is the belief that God can and chooses to intervene in human affairs.
Di ba? Sa madaling salita, kumikilos siya, gumagawa siya. Sabi, either to guide, protect, punish, or alter the course of events in a way that is beyond the natural order of things. Na minsan, ganito naman ang talagang order ng bagay-bagay. Pero biglang mababago. Kasi may divine intervention. May mga, kunwari, masamang pangyayari. Tapos biglang nagpe-pray ang mga Christian. Parang nababago yung mga course of events. Diba? Kasi pwedeng may blessing, o kaya naman yung iba may punishment. Kaya we need that divine intervention. And sabi nga, minsan ang divine intervention, ang tawag din sa kanya, divine visitation, move of God, and divine steering. Ulitin ko minsan ang tinatawag din sa divine intervention, yung divine visitation, bibisitahin ka ng Diyos, move of God, kikilos ang Diyos, o kaya naman divine steering, yung hahaluin ng Diyos kung anong meron ka. Diba? Yung talagang i-steer ka ng Panginoon nang sa gayon. Umano yung kalooban mo, yung dibdib mo. Diba? Kaya minsan may mga pagkakataon na pumasok ka sa church, walang-wala ka, diba? Down na down ka. Pero biglang may divine steering. Bigla ka ngayon napuspos. Bigla ka ngayon napaiyak. O kaya naman bigla ka naman ngayon na yung joy. Hindi mo maipaliwanag. Ang tawag doon, divine steering. Kaya dito nga, natutuwa tayo every time na kumikilos ang Diyos. Kasi talagang nababago ang buhay natin. Merong nai-impart sa atin. Okay? And there are 3 types of divine intervention. Una, big showy miracles, kung tawagin. Pangalawa, ordinary displays of God's mercy. And pangatlo, yung one act of love so powerful, it gives us the reason for our faith. Yan. So mamaya, iisa-isahin natin ano yung examples na yan ng divine intervention. Ano pa? Divine intervention is the direct and tangible involvement of God in the world. Yan. It is the belief that God actively intervenes in our time on earth to bring about specific outcomes, fulfill His purposes, or respond to the prayers and needs of His people. Kaya alam nyo bakit may mga, for example, Azusa Street Revival, may mga Asbury Revival, merong Welsh Revival, noong mga panahon ng mga 1950s, 1970s. Kasi bakit? May humiling kasi nun. Then, nung may humiling, dumating ang divine intervention, ang move of God. Kaya nung time na yon, nagkaroon talaga ng divine visitation, ng divine intervention. Kaya, yun ang pinagpe-pray natin ngayon. Kasi nga, ang mga prophecy, bago daw dumating si Lord o bago mag-rapture, meron pa talagang mararanasan ang buong mundo na last and great revival. Nang sa gayon, maihanda o mai-ready yung mga Kristiyano sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya we need to be ready. Kaya nung yun nga, si Ate Mer may nabasang ganong libro, na minsan, kailangan din daw natin i-ready ang mga sarili natin. Kasi minsan, nagmo-move na pala ang Diyos, pero ikaw, dahil meron kang nakagawian na, for example, ang nakagawian mo style pa ng 1950s, pag may bagong move of God, ikaw yung unang kikritik doon. Di ba? Na for example nga, yung nanggaling kay Catherine Kuhlman na revival, tapos biglang nagkaroon ng faith movement nila Kenneth Hagin, ang unang naging critic ng Kenneth Hagin na mga ministry, yung galing kay Catherine Kuhlman. Di ba? Kaya minsan, may mga pagkakataon na dapat itanong natin, ipasaliksik natin kay Lord, na Lord, move ba to? Pagkilos mo ba to? Kasi baka mamaya, may pagkilos na siya, tapos dahil nakaugalian na natin yung ganito, yung ganyan, di ba? Parang mag-stick na tayo doon. Meron na palang ginagawa na bago si Lord. Kaya yun, medyo malalim siya, pero darating yung time, maintindihan nyo rin yung sinasabi ko. And next naman, divine intervention is grounded in the understanding of God's omnipotence, omniscience, and omnipresence. Sabi, qualities that affirm His unlimited power, knowledge, and presence everywhere. So, yun pala ang divine intervention na dapat maunawaan mo rin na si Lord, omnipotent siya, may omnipotent siya. Ano ibig sabihin ng omnipotent? All powerful. Tapos, omniscience, ano yan? All knowing. Yan. Yung science, di ba? All knowing. Omnipresence,
ever present. Yan. Ibig sabihin, laging nandyan. Okay? O, ulit, omnipotent, all-powerful. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Omniscient, alam niya lahat. All-knowing. Omnipresent, kahit saan, nandun siya. Ever present. Kaya dyan, ibig sabihin niya, hindi siya nang iiwan at nagpapabaya. Nandun siya sa proper, nandun siya sa main, nandun siya sa tunasan, nandito rin siya sa putatan. Nandun siya sa mga, nandun siya sa jeep ng sinasakyan ng mga kapatiran nating papunta pa lang sa prayer meeting. Nandyan siya, katabi niyo siya. Nasa puso niyo siya. Omnipresent. Di ba? Naintindihan? Amen? Amen. Ibig sabihin, lahat ng bagay, sakop niya. Di ba? Kaya kung ganun pala ang characteristic, nature, attributes ng Diyos, walang imposible sa Kanya. Kaya nga sabi ni Pastor Robert Clancy, He is the God of suddenly. Di ba? Ano ibig sabihin ng suddenly? Suddenly. Biglaan. Di ba? Yung parang, ganun, in the twinkling of an eye, parang ganun. Kaya ganun ang kayang gawin ni Lord. Di ba? Amen? Di ba? Kunwari, piso lang ang nasa bulsa mo ngayon. Ang suddenly, ang God of suddenly, pag dukot mo, may 100. Di ba? May naglagay pala. Di ba? May mga may ginawa ang Diyos. Naintindihan? ang Diyos. Amen? Amen. Yan. Naalala ko tuloy yung kwento ng isang bata. Amerikano siya. Bata. Sabi niya, talagang full of faith kasi siya kay Lord. Sabi niya, Lord, sige na. Nagsulat kasi siya. Sabi niya, Dear God, kailangan ko po kasi ng ganito. Can you give me $100? Ngayon, sinend niya sa mail. Sa, nagpapadala ng sulat. Ngayon, yung, Shopee, yung courier, di ba, hindi alam kung saan dadalhin. Kasi Dear God ang nakalagay. Dear God. Ngayon, nagpasya siya na dalhin na lang doon sa presidente ng United States. Ngayon, nung pagkabasa ng presidente ng United States, nabasa niya, ay, nakakatuwa naman tong bata na ito. Pero dahil, yung parang medyo mabait lang yung presidente, instead na $100 yung ipinadala, ay $5 lang. And edi sinend doon sa bata. Sinend doon sa bata. Ngayon, pagka bukas ng bata at $5 yung, laman, $5 yung laman. Ngayon, nag-reply siya. Sabi niya, Dear God, bakit mo naman pinadaan sa presidente? Yan tuloy, binawasan pa nila ng 95% na $95 na tax. Parang gano'n. Kaya, tumama kayo. para naman malaman ko kung gets nyo. Ayan, di ba? Parang minsan may mga pagkakataon na yun nga, gano'n. Yung parang pag nag-pray tayo, di ba? May mga avenue si Lord na paraan para sagutin niya. Pero yun nga, hindi na dumaan sa mga iba't ibang kamay. Parang gano'n. Parang ako noon, nung elementary ata ako noon, nagkwento na. Nung elementary ako noon, may nagpasok sa aking scholarship. Tapos pagpunta ko dun sa Tunasan Elementary School, dun sa gym, lahat kami, nakapila kami, elementary noon. Binigyan kami ng sobre, tapos sa harap namin, binilang. Pagkabilang, 8,000, bigay sa akin. Ngayon, sabi nung nagpasok sa akin, bago ka umuwi, punta ka sa akin, ha? Tapos ngayon, di masunurin ako. Pagpunta ko dun sa kanila, ang ginawa niya, kinuha niya yung, magkano ba yun? 6,000? Tapos, ang binigay lang sa akin, 2,000, parang ganun. Bata pa ako noon. Wala akong alam sa mga kalakaran. Kaya, may mga ganun. Pero commercial lang yun. Ayan, erase. Pero, ang Diyos, kaya niyang gumawa ng paraan para i-bless ka, para gumawa ng mga himala para sa'yo. Okay? And sabi nga, today, God intervenes in our lives on a personal level, providing guidance, protection, and comfort. This can be through moments of clarity, a sense of peace, or a feeling of the Holy Spirit in times of need. Na minsan mararamdaman mo na i-comfort ka, yung pala, pagkilos ng Panginoon yon. So ano yung mga examples of divine intervention? 3 lang naman to. Una,
Ayan, yung healing and smiting. Yung tinatawag na healing and smiting. Term lang to nung pastor na nagsulat nito. Una, this type of intervention, as I said, is big and showy. Ibig sabihin nun, malaki, tapos talagang exposed sa lahat. Some of the most well-known examples are the 10 plagues of Egypt. Bakit? Kasi talaga naman naranasan lahat yan ng mga Egypt, di ba? And also yung God destroying Sodom and Gomorrah and Jesus raising Lazarus from the dead. Na kung totoosin, big and showy. Kasi bakit? Nakita ng maraming mga tao. Nakita yung mga plagues, nakita nila yung pag-destroy ng Sodom at Gomorrah, talagang na-witness nila, and nakita ng maraming tao din yung pagbuhay kay Lazarus. Di ba? Ang tawag doon, healing and smiting. Yung big and showy miracles. And sabi, these acts of God showcase this belief that human actions have no bearing on His decisions. Na minsan, kumikilos bigla ang Diyos dahil sa desisyon niya. Dahil yun ang kalooban niya. Diba? For example, yung sa Noah's flood, diba? Gusto ng Diyos na mangyari yun kasi talagang gusto niya nang i-clean yung mga tao. Pero buti na lang, si Noah ay nananalangin, kaya Noah found favor with God. Noong nakaraan na nakikinig ako kay Pastor Robert Clancy, alam niyo si Lord pala, when it speaks sa favor, when it comes sa favor, si Lord lagi siyang ready na magbigay ng pabor. Pabor para makapasa ka sa exam, pabor para ma-promote ka, para magkaroon ka ng incentive, increase. Ngayon, ang lagi niya lang inaantay, ang lagi niyang hinahanap, seeker. Ano ibig sabihin ng seeker? Yung talagang hahanap sa Kanya. And once na hinanap mo si Lord, yung favor ni Lord darating sa'yo. Amen? Di ba? Kaya yan naman talaga sinasabi ng Matthew 6:33. Sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, kasama yung favor, will be added unto you. Di ba? Kaya, for example, hindi, baka maano yun, baka mapanood. Ayun. Sige, huwag na. Hindi, ayaw mo na nga. Basta, hindi, nung OPM, tawag dun, parang merong something sa akin na nag-i-steer sa heart ko. Parang sinasabi, sipagan mo mag-paid confession. Nag-paid confession ako. Tapos meron kasing confession dun na, yung parang may amputated blessings, be resurrected, receive the resurrection of Jesus in Jesus' name. Parang napaisip ako dun sa amputated blessings. Parang, talagang niratrat ko ng mga paid confession. Pagkatapos ng OPM, biglang may nag-ano sa akin, nag-chat. Sabi niya, Pastor, anong Gcash mo? Ganon. Ano yan? Ibang bansa. Tapos, sabi niya, parang from now on, papadalang kitang ganyan. Tapos yun, parang after nga nun, ayun, baka may makarinig. Yan nga, parang nagpadala siya. Ayun, di ba parang naisip ko dito, kaya pala may ganong leading, yung parang nire-rebuke yung mga blessing na dapat sa'yo, na matanggap mo na, di ba, mga ganon. Parang minsan, kailangan lang ng mga magsisik kay Lord. Then darating yung blessing, 'di ba? ng Panginoon. Kaya yun, minsan kaya i-claim niyo 'yon. Minsan may mga pagkakataon na may mga parating sa inyong blessing. Ngayon nahadlangan lang, kailangan lang i-rebuke yung mga humahadlang. Okay? Okay. So yun nga. Nasa na ba tayo? Ayan. Yung kagaya nun. And also, sabi, this doesn't mean that God never listens to us. Though Abraham, sabi, pleaded with him to spare Sodom and Gomorrah if there were any righteous citizens, and God said He would. Sabi, but in the end, events played out as God said they would, because despite Abraham's pleas for mercy, there was no one in Sodom or Gomorrah who wanted it. Okay, so yun ang ibig sabihin na, halimbawa, pag may gustong mangyari ang Diyos, talagang nag-i-intervene siya. Minsan may mga ganon na, kunwari, when it comes naman sa healing, yung kila Catherine Coleman, di ba, nararanasan nila yon. Yung may dumadating, kunwari, doktor,
Hindi naman niya ina-expect na gagaling siya. Pero para lang na mapashow sa mga tao na God is merciful, biglang pinapagaling niya yung kahit atheist na yon, yung parang agnostic pa, di ba? Pinapagaling niya in order na makita ng mga tao na, ay, merciful lang Diyos, maawain siya. Kasi kahit yung hindi naniniwala sa Kanya, kahit yung curious lang, pinapagaling. Kaya minsan may testimony si Catherine Coleman na hindi niya daw talaga ma-imagine o ma-describe yung mercy ni Lord. Kasi ultimo, yung parang iniisip nating hindi karapat-dapat, sinushowan, parang pinapakitaan ng mercy ni Lord. Amen? Kaya nga, that's the reason why sinasabi ko sa inyo, mag-invite lang kayo, mag-send lang kayo ng link sa OBS, mag-ano lang kayo, magdala lang kayo ng mga kaklase nyo. Kasi you never know, baka mamaya mo, yung pagdala mo sa Kanya, pag-invite mo sa Kanya, yun ang maging paraan para i-show ni Lord yung mercy sa Kanya. Na alam mo, kahit sugarol ka, ito, di ba, papagalingin kita. Alam mo, kahit napakatigas ng ulo mo, ito, ililigtas kita. Di ba? Kaya wag kang magsawa, kaka-invite. Kasi you never know, baka pag in-invite mo yan, di ba, makarinig ng word of God, ma-showan ni Lord ng mercy niya, o yan ang mangyayari. Di ba talaga naman, di ba, makikita niya ang kahabagan at awa ni Lord. So yan yung ang tawag doon, yung healing and smiting. And minsan, most of the time, kagustuhan ni Lord, yung mga pangyayaring ganon. Sunod naman, ito, madalas na minsan hindi nyo to napapansin. Ang tawag dito ay everyday grace. Ayan, divine intervention din ang tawag doon. Ang tawag doon ay everyday grace. Ibig sabihin, yung araw-araw na nararanasan mo. Makinig kayo maigi ha. Sabi nga dito, most Christians only think about divine intervention in terms of healing and smiting. Because that's when God's power is the most visible. Pero sabi nga, this perspective stems from the faulty assumption that God only intervenes in big ways and doesn't interact much with everyday life. Di ba? Isipin nyo maigi, yung everyday grace pala na nararanasan natin, divine intervention din yon. Di ba? Kaya for example, yung kaninang baon mo sa school, na kahit 20 lang yan, divine intervention yon. Kasi may baong ka eh. Diba? Yung kaninang bumiyahe ka dito tapos safe kang nakarating, divine intervention yun. Everyday grace ang tawag doon. Kaso, iniisip natin, normal lang. Bakit? Kasi ang lagi nating iniisip na divine intervention, yung healing, yung may na deliverance na ganon. Pero hindi natin napapansin na minsan, yung pagtulo pala ng tubig doon sa gripo nyo, divine intervention yun. Na miracle, diba? Gumagana ang Maynilad ngayon. Di ba kahit dug sila dun sa bayan, di ba gumagana ang tubig nila. Amen? Di ba? Kaya nga ganun yung mga pagsakay nyo sa jeep, tapos nakakarating kayo sa school nyo, di ba ng safe, divine intervention yun. Kaya di ba may mga natututunan nga ako kahit kay Joyce Meyer, na bakit daw tayong mga tao, alalang-alala daw tayo dun sa balita na isang bus, sumabog, patay ang mga estudyante. Parang iniisip natin, Lord, asang ka sa mga panahon na ito? Pero hindi nyo napansin, di ba, yung daan-daang bus o libu-libong bus na nakarating dun sa paroroonan nila na safe and sound. Na mas marami pa rin, di ba, yung mga nakarating dun sa paroroonan nila dahil tinulungan sila ng Diyos at nag-intervene siya. Naintindihan? Amen? Na minsan, ganun din tayo, di ba? Yung mga napapansin natin, yung mga problema natin, na minsan yung isang bagsakan, pero dun sa 365 days na naging mabuti, tapat, di ba, at maawain ng Diyos sa'yo, hindi mo na di ba, hindi mo napansin. Naintindihan? Ang tawag dyan, everyday grace. And everyday, dapat pinapasalamatan din yan. Amen? Di ba, ilan sa inyo nagpapasalamat dahil buhay pa kayo? Ilan sa inyo nagpapasalamat dahil nakakatayo kayo? Di ba? Si Ate Mar kasi meron siyang video na napanood regarding dun sa mga kakaibang pinanganak. Alam niyo, habang pinapanood niya daw yun, naawa siya. Kasi may mga ganun pala sa mundo. Hindi lang binabalita sa Pilipinas. Pero ngayon, di ba, talamak na sa social media kasi worldwide, web na, di ba? Pero may pinapanganak pala na ganun, yung dalawa ang ulo. Akala natin sa mga teleserye lang, di ba? Dalawa ang ulo, tapos isa lang yung katawan. Di ba? Tapos, merong mga pinapanganak, akala natin,
sa mga ano lang yon sa teleserye na yung parang apat yung kamay, tas may mga pinapanganak na, yun nga yung kagaya nung sa binurol nung last week, na pagkapanganak sa kanya, 2 weeks after, binurol na siya kasi nagbuhol-buhol yung bituka niya. And hindi nyo ba pinapasalamatan ang Panginoon doon sa part na yon, di ba? Na normal kayong nakalabas sa mundo na to, normal kayong nakakakain, normal kayo na nakakapag-usap, nakakakilos. Di ba naalala nyo yung, for example, again, I will be careful to this word. Di ba? Yung kay Candy Pangilinan, yung anak niya na may autism, di ba? Na tinatry ng mga nagte-therapy na parang ayusin yung anak ni Candy Pangilinan. Isipin nyo, benching ko lang. Pupulutin niya lang pero hirap na hirap siya. Pero kayo isipin nyo, pumulot kayo ng benching ko o piso, di ba ang dali-dali lang sa inyo? Parang isipin nyo, yan yung everyday grace na minsan, nami-miss out natin. Minsan, dahil nga sa blinded tayo ng mga, di ba, kasinungalingan ng mundo at ng demonyo, hindi natin napapagpasalamat sa Panginoon. Blinded ka ng ng mga iniisip mo, blinded ka ng mga problema mo, pero may everyday grace pala si Lord. Di ba? Oo, may pinagdadaanan ka ngayon, pero merong solusyon si Lord. Kailangan mo lang tumingin. Baka hindi ka kasi nakatingin. Okay? So, everyday grace ang tawag dyan. And also, sabi nga, as children of God, we must believe that God shows Himself every minute of every day. It is because the Psalm says the same thing. The Lord searches and knows every inch of us. He is present in every corner of the world, so we're always in His arms. He put every piece of every person together with unconditional love. Diba? Amen? Diba? Kaya dito, sinasabi na may divine intervention at ang tawag doon ay everyday grace. And if that isn't enough to convince you, the author of Lamentation tells us that God's love never ends. Kaya sino sa inyo, tuwing paggising nyo sa umaga, di ba, humaharap kayo sa bintana, papasalamat kayo kay Lord, Lord, salamat po sa biyaya ng kalakasan, di ba? O reklamo na agad kayo pagkabangon nyo, di ba? Lord, salamat po sa opportunity, di ba, na mabuhay, di ba? And ako nga, talagang pinapractice ko na rin din yon, di ba? Kasi every gising mo talaga is a blessing. Kasi maraming mga tao talaga hindi na nagigising. 'Di ba? Diretso na sila, may mga nababangungot, 'di ba? May mga nasa ospital, nagiintay na lang ng araw nila, 'di ba? Pero ikaw, nagising ka pa, 'di ba? Nakakapag-aral ka pa, nakakapagtrabaho ka pa, may lakas ka pa. Yan, everyday grace 'yan. And sabi nga, and His mercies are new every morning. Oftentimes, we cannot see them because we are looking for healing and smiting, taking the sparrows and lilies for granted. Yun yung sinasabi sa Matthew 6:26 tsaka 28 to 30. Na kapag pinansin mo yung paligid, ang dami palang ginagawa ni Lord. Kaya nga ultimo yung pagbuka ng bulaklak, yung mga paglilinis ng Panginoon. Di ba nakakatuwa na ang galing kasi everyday may ginagawa si Lord. Kunwari yung sa smog, di ba? Yung sa smog na inano ng Bulkang Taal. Di ba wala naman kayo nakitang nagliliparang mga janitor sa Metro Manila para i-vacuum yung mga smog na yon? Ano ang naglinis nun? Yung hangin na dala ng Panginoon, di ba? Yung mga paglilinis niya na hindi natin maarok, na kailangan pa nating pag-aralan sa science. Di ba? Ang Lord ang gumawa nun. Para nang sa gayon, hindi kayo basta di ba? Pagka, naintindihan? Yung mga, parang isipin nyo, paano natatawa kasi ko dun sa halaman ko. Parang, yung halaman ko kasi talaga hindi ko nadidiligan yun eh. Noong 2020 lang ako naging plantito, pero galing mo nakasurvive ka hanggang 2024 ha. Bakit? Kasi yung Diyos, faithful siya. Di ba talagang dinidiligan niya? Aba, hindi na nagdidilig si Himmler, ako na nga ang magdidilig. Gulat ako mga namumulaklak pa rin, tapos magiging puno na nga. Di ba? Tingnan niya, pagpunta niyo dun sa bahay, ang galing, namumulaklak pa rin eh. Siguro, mga 4 na buwan ko na atang hindi nadiligan nyo. Di ba parang isipin nyo, kasi may paraan si Lord para mag-survive yung mga kinreate niya. And alam nyo, ganun ka din. May paraan si Lord para makayanan mo yung mga gento-ganyan mo. Di ba? Basta't manalig ka lang. Huwag ka lang suicide agad. Huwag kang mawala ng pag-asa agad.
darating yan. He will come and save you. He will come and bless you. He will come and free you, di ba? Set you free. Basta, tiwala lang. Di ba? Pray ka lang. Kaya sabi nga dito, sunrises, coffee, hugs, golden retrievers, and every other good thing comes from God. And He gave us our lives so we can experience these things with Him. Sipin nyo, di ba? Yung kape pala, blessing yan. Di ba? Marami kayong mga tao hindi na makapagkape. Bakit? Nagpapalpitation ako. Di ba? Hindi na yung parang, hindi makayakap kasi walang, no arms, no legs, di ba? Hindi nila maranasan, paano ba yumakap? Di ba? Pero ikaw, kung nakakapag-hug ka, it's a blessing. Di ba? At kung nakakatanggap ka ng hug, it's a blessing din. Di ba? Good things comes from God. And He gave us our lives so we can experience these things with Him. So be appreciative. Be positive, di ba? Be thankful and be grateful. Ako nga may devotion ako ni Joyce Meyer. Ang galing kasi 365 days ha. Pero may nasulat siya na devotion to be thankful and grateful. Ibig sabihin, araw-araw pala, 365 days, pwedeng maging thankful. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, maging ganun ka nga. Di ba? Maging thankful ka nga. Kaya tingnan mo yung katabi mo, nakasimangot ba yan? Baka nalilimutan niya maging thankful, maging grateful. 'Di ba? Minsan, sino sa inyo, ito may nagsabi sa akin ito nung last week. Sabi niya, "Pastor, wag na tayo mag-BBS." Bakit? Napapagod ako, gusto ko magpahinga. 'Di ba? Talaga naman, boss na boss. 'Di ba? O ganun din sa mga nagtatrabaho, 'di ba? Ilan sa inyo ang parang laging niyo na lang bukang bubog. Pagod ako, pagod. Di ba? Parang lagi na lang si pagod. Di ba? Hindi ka ba parang nagsasawa ka, kareklamo mo na pagod ka. Hindi ba pwedeng baguhin mo na lang na maging thankful ka kasi may nagawa ka ngayon. Di ba? Na pinapa-file sa'yo yung 25 folder. Na-file mo yung 20. Di ba? Ganun nga daw. Sabi ni Joyce Meyer, tuturuan ko kayo ha. Para daw maging thankful, lahat daw ng mga achievement mo, ipagpasalamat mo. Di ba? Sino sa inyo nagiging ganun? For example nga, yun, kunwari ako, kunwari magsusulat ka ng diary dun sa ginawa mo sa araw na to. Susulat mo yon every detail. Lord, salamat po, nalinis ko po yung kudang e-bike ko. Yan, salamat po kasi napasilant ko yung gulong ni Presko. Yan, salamat po kasi nakapagbayad ako ng tubig ngayon. Salamat po Lord God kasi nailabas ko sila Jacel tsaka sila Nash. Ganon. Dapat every detail para may pagpapasalamat ka. Wala, tulog ka agad. 'Di ba? Nalimutan mo yung mga ginawa ni Lord sa'yo. Ang magnify mo lang yung pagod mo. Ay, daming nangyari. Pero kung iisa-isahin mo, salamat Lord na ikasal ko si Lynn tsaka si Luis. Salamat kasi nakapag-OBS. Salamat kasi nakakain kami ng menudo, ng fish fillet, ng ganyan-ganyan. Kung halimbawa inisip mo, ay, pagod ako. Di ba? Kaya instead na maging thankful, di ba? O sino sa inyo, halimbawa si Bea. Dapat, diba, salamat Lord God kasi natapos ko yung 3 calls na nagawa ko. Salamat kasi na-compile ko yung ganyan. Amen? Di ba? Kaya daw, kala mo galit Di ba? Salamat kasi nakahugas ako ng plato. Tapos nagawa ko yung assignment ko sa English. Tapos na-meet ko yung kawan-tuwan ko. Di ba? Satisfying. Amen? Every day, satisfying. Every day, thankful. Every day, grateful. Amen? Hindi yung parang, ngayong araw na to, walang nangyari sa buhay ko. Diba? Humiga lang ako magdamag buong araw. Kasi ganun talaga ginawa mo. Naintindihan? Amen? Binigyan ako ng classmate ko ng honey. Diba? So, ganun. Kaya sabi nga, the sooner we stop taking the little things for granted, the more we will realize how involved God is in our lives. Diba? Kaya doon mo marirealize, grabe, may pakialam pala si Lord sa buhay ko. Amen? Amen. Okay? Ito na yung matatouch kayo. Alam niyo, ang pinaka-final
Di ba? Pinaka-highest na divine intervention ni Lord is yung the cross. Isipin niya bakit? Kasi there's one act of divine intervention so powerful, so selfless, and so unconditionally loving that it deserves its own category. Yun yung the death and the resurrection of Jesus Christ. Bakit? Kasi nakita niya na hopeless na yung mga tao, helpless na hindi na nila matugunan, hindi na nila matulungan ang sarili nila, to the point na yun nga, siya na mismo, pumunta siya sa sangkatauhan, sa earth, para tubusin tayo, para iligtas tayo sa mga kasalanan natin. Kasi nakita niya yung blood ng goats, blood ng sheep, ng rams, ng turtle doves, hindi makapaglinis ng kasalanan. Kaya ang ginawa ng Diyos, ibinigay niya na yung sarili niya para sa ating lahat. Kaya yun yung pinaka-highest na divine intervention. Sabi nga, Jesus let himself be spat on, plugged within an inch of his life, and hung to die on a cross because it was the only way to save us from eternal torment. Wala nang ibang paraan kasi, yun na lang. Kaya nung nagkaroon daw ng divine meeting, divine conference, si God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, nag-meeting sila. Sino ang ipapadala natin sa earth para tubusin ang tao? Nag-sacrifice si Jesus, sinabi niya, ako na lang. Pero sabi ng Holy Spirit, sasama ako. 'Di ba? Para tubusin sila. 'Di ba? Sabi lang yun ni Benny Hinn, yung divine conference na yun. Pero kung pag-aaralan nga, parang ganon. Kasi without the Holy Spirit naman, 'di ba? Jesus cannot be raised, 'di ba? Mula sa dead. 'Di ba? Ang Holy Spirit kasi ang bumangon sa kanya. Okay? And then sabi nga, there's one, why would God do that? Why would He sacrifice His Son to give liars, murderers, rapists, and thieves the chance to go to heaven? As Chandler said, humans have done and never will do anything that God could make the Almighty God change His mind. So why on earth did God intervene when He had every right to let us pay for our sins? Ang sagot, next. Sabi, God didn't save us because of anything we did. God saved us because His love is bigger than our hate. And despite everything, He knew what we would do after Adam and Eve ate the forbidden fruit. He wanted us to feel that love for all eternity. Diba? Na gusto pala ng Panginoon na mahalin tayo at maranasan natin yung pagmamahal niya. That's why binigay niya si Jesus para sa ating lahat. So ano-ano yon? Yung healing and smiting. Pangalawa, everyday graces, di ba, na nararanasan natin. And last and final at pinakamataas, yung ginawa ng Panginoon sa cross. Kaya ngayon, ano yung mga thoughts to ponder natin? Ano yung mga thoughts to ponder? Una, sabi nga, there are certain situations that people find themselves that it is only the hand of God that can bring them out. Alam niyo ba yun? Na may mga sitwasyon nga kasi sa buhay natin na tanging ang kamay lang ng Diyos ang makakatulong. Kaya we need God's intervention. Kaya ngayon pa lang, mag-isip ka na, ano yung mga bagay-bagay na kailangan mo ng tulong ng Diyos? So pray for it mamaya. Sabi nga, Israel was in bondage in Egypt under the rule of Pharaoh. If God did not step in, there would have been no deliverance. Pharaoh was just too strong. Pero hindi dyan nagtatapos ang kwento. Bakit? Kasi nakialam ang Diyos, nag-intervene ang Diyos, dineliver niya yung mga Israelites. Amen? Kaya minsan sa mga bagay na feeling natin, nakakulong tayo, naka-prisoner tayo, di ba? Nakagapos tayo, hindi tayo hahayaan ng Diyos na ganyan lang yung sitwasyon. He will come, di ba, and free us. Palalayain niya tayo. Next, David found himself in miry clay. The more he struggled to be free, the deeper he sank. If God did not step in, there would be no escape. Alam niyo naman, di ba, na ang buhay ni David, ang gulo-gulo. Di ba? Samot-saring mga problema, mga anak nagpapatayan. Di ba? May isa pang ang anak niya, ni-rape yung anak niya rin. Di ba? Ngayon, the more he struggled to be free, the deeper he sank. Pero, salamat sa Diyos. Bakit? Nag-step in ang Panginoon, nag-intervene siya. Diba? Kaya si David,
nakaranas ng ano. Kaya nga, sa latter part ng buhay ni David, makikita dun yung pagpapatawad ng Panginoon. Tapos naalala ko nga rin yung kwento ni Vlad Savchuk tsaka ni Jensen Franklin tungkol kay Apostle Paul. Di ba, pag pinag-aralan nyo yung kwento ni Apostle Paul, panay siya, nakakaranas siya ng persecution. Di ba? Parang sinasabi niya nga doon sa sulat niya na ilang beses siyang naranasan ng kahubaran, naranasan niya na ma-shipwreck, naranasan niyang bugbugin, ang dami niyang naranasan. Pero anong mapapansin niya doon sa Acts? Di ba? Doon sa later part ng buhay ni Paul. Di ba? Mababasa niya doon na nagkaroon ng sariling bahay si Paul. Tapos dumating yung time na i-preach niya yung gospel unhindered. Di ba? Ibig sabihin, nung huling part na ng buhay niya, pinaranas ng Panginoon na ma-preach ni Paul yung gospel unhindered. Nang walang sumasagabal sa kanya, hindi siya nape-persecute, di ba? Tapos nagkaroon pa siya ng sarili na matutuluyan. Naintindihan? Kaya ganun ang Panginoon. Whenever He steps in, di ba, nakakaranas tayo ng mga consolation, ng mga pagpapalaya ng Diyos. And also, Lazarus was sick unto death. If the Lord failed to step in, Lazarus would have remained in the grave. And that would be the end of the story. Pero hindi nga doon, di ba, nagtapos. Dumating si Jesus at nirescue siya. Lazarus! Come forth! Di ba? Nabuhay. Okay? Kumbaga, dito, makikita na bigla, kabaliktaran. Alam mo, yun na yung ending, di ba? Sino sa inyo nakapanood ng movie, teleserye, galit na galit kayo na nag-spend ba kayo ng time? Kasi ang pangit ng ending, patay yung bida. Di ba? Pero ang Diyos, hindi ganon. Di ba? Kapag nagsulat siya ng story mo, sisigaruduhin niya, maganda ang dulo. Di ba? Maganda ang ending mo. Amen? Kaya dapat yun ang paniwalaan mo. Hanggat hindi pa, beautiful ending, hindi pa happy ending, hindi pa ending. Huh? Hindi pa happy, hindi pa ending. Kasi ang ginagawa ng Panginoon lagi, happy ending. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, maniwala ka. And sabi nga, sa 2 Kings 4, makikita mo, sa 2 Kings 4, makikita nyo yung poor na widow doon. Di ba? Sabi, owed so much money. The creditors came to take her 2 sons in lieu of the money owed. If God did not intervene, there could be no hope anywhere. Di ba? Paborito rin nating kwento yan kasi unlimited oil yan eh. Di ba? Diyan yung makikita nung nag-provide si Lord, di ba? Unlimited. Di ba? Hindi na ubos. Di ba? Ang kanilang harina, ang oil nila. Di ba? Kasi ganon. Tinurn around ng Panginoon. And also sa Acts 12, Simon Peter, next natin, was locked up in prison to be soon beheaded by Herod, like he did with James. If God did not intervene, Peter's untimely demise would have been history. Sipin nyo yun na si Pedro, puputulan na ng ulo, kagaya ng ginawa kay James. Pero salamat kay Lord, kumilo siya, di ba, nagpadala siya ng angel, kaya nakalaya si Peter. Actually, may backstory ito. May context ito. Na nung time kasi na napugutan ng ulo si James, nalungkot yung mga apostles, yung church. Kaya naman, parang naisip nila, hindi na natin hahayaang mangyari to kay Peter. Kaya nag-prayer meeting na sila. Nag-pray talaga sila ng matindihan. As in talagang prayer na yung masinsinan, puspos. Kaya nangyari? Nagkaroon ng divine intervention na supposed to be patay si Peter, kagaya ni James, pero hindi. Nag-intervene si Lord. Ngayon, ang lesson nun sa atin, minsan may mga ganun tayong nararanasan na may nangyayari sa buhay natin because of our kapabayaan sa pananalangin. Pero kapag na-realize natin na kulang na pala tayo sa prayer, doon na tayo kikilos, kaya mag-i-intervene na si Lord. Diba? May mga time na ganun. For example, sayang tong na one-to-one ko noon, nawala lang. Kasi noon, di pa ako prayerful eh. Pero ngayong, this time, di ba, na may bago kong iwa-one-to-one, I will make it sure na talagang lagi ko siyang ipagpe-pray. Kaya hanggang langit, aabot siya. Ganun yon. Na minsan, parang may ganyan na mangyayari sa atin na may James sa buhay natin na parang ganon, mawawala.
Diba? Ngayon, wag mong hayaan na mangyari yun sa Peter mo. Kailangan ipanalangin mo yan. Okay? Amen. Yan. So, and also, sabi nga, all these cases were real scenarios in scriptures. In all of them, however, God stepped in and there was a complete turnaround for victory. Diba? Kaya yun ang dapat natin ipag-pray ngayon na mata-turn around yung mga bagay-bagay at magta-turn sa victory. Kaya sabi nga dito ang tanong, what is your own situation that you want God to take over? A bandage? A miry clay? Utang ba yan? A debt? A prison? A sickness? A seemingly endless family crisis? Or what? Sabi dyan, as God intervened in those days, He still does today. He is God and He does not change. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya naman, sinasabi nga dyan, di ba, kung meron kang mga sitwasyon, di ba, na kailangan ng God's intervention, sabihin mo kay Lord. Tell Him what you want, di ba? Sabi, call upon the Lord with all your heart, report that situation to Him, ask Him to do something particular, tell Him exactly what you want, believe Him with all your heart, and He will deliver you, and you shall glorify Him. Diba? Ikaw lang ang inaantay niya. Prayer mo lang. Seryosong pananalangin lang. Kaya minsan, may mga pagkakataon na may tanong ako sa isip ko na minsan talagang sinasagot ni Lord in an instant way. Minsan may tanong kasi ko na, Lord, although naniniwala naman ako na may unique na pagkilos sa atin si Lord, pero may mga time kasi na may sagot na obvious. Di ba? For example, Lord, bakit ito ang bilis nakahanap ng trabaho? Ito, ang tagal na nakahanap ng trabaho, wala pa rin. Kasi ito, sinasabi ni Lord, lagi akong sinisik nito. Laging nasa prayer to. Kaya ito, hirap struggle na magkaroon ng work kasi hindi niya ako hinihilingan. Di ba? Lord, bakit ito? Hirap na hirap mag-aral. Laging bagsak. Ito, laging nasa church, pero pasado. Diba? Laging may sagot si Lord na, kasi ito, sinisik ako. Laging inuuna ako. Diba? Tapos ito naman, iniintay ko lang na ma-realize niya na one prayer away lang ako. Tutugunan ko naman siya. And alam niyo, lagi, most of the time, ganun. Diba? Na ang kulang sa buhay natin, dala lang yan ng kakulangan din natin sa paghiling sa Panginoon. Babalik pa rin tayo dun sa you do not have because you do not ask. Di ba? May mga tanong tayo na, Lord, 4 na taon na ako pero wala pa rin akong wina 1-to-1. Wala pa rin akong 1-to-1. Kailan ba ako magkakaroon ng 1-to-1? Di ba? Tanungin mo kasi sa sarili mo. Tanungin mo sarili mo, humihiling ka ba? Baka kasi hindi mo naman pinagpe-pray. Di ba? Kailangan ipag-pray mo kasi. Pag-pray mo na, Lord, bigyan mo naman ako ng iwa-1-to-1 ko. Bigyan mo naman ako ng yung parang isi-share ko yung life ko. Yung magkakaroon kami ng life-to-life discipleship. Diba? Yan ang dapat na ipag-pray natin. And again, ito, sinasabihan ko kayo lagi, hindi kayo laging parang bata. Hindi kayo laging magiging nasa lagay nyo lang na immature kayo. Kailangan, dumating yung time na maging matured kayo, alam nyo na kung paano mag-pray, alam nyo na kung paano humiling kay Lord. Diba? So, yun ang iniintay ng Panginoon. Kasi, again, babalik tayo dun sa konsepto, sa prinsipyo na si Lord, lagi siyang handa na mag-bless, mag-favor, ikaw lang ang iniintay niya. Nalala niyo yung kaya Hezekiah ulit? Balik tayo dun sa binasa natin. Anong ginawa ni Hezekiah? Nanalangin siya, umiyak siya ng husto. Diba? Kaya ilan ang dinagdag ng Panginoon sa kanya? 15 years. Kaya kapag nakita ng Panginoon, totoo talaga itong hinihiling ng anak kong to. Matindi to mag-pray. Araw-araw hinihiling niya to sa akin. Maibigay ko na nga. Kasi si Lord, righteous judge siya. Diba? Alam niya. Diba? Tsaka si Lord, alam niya yung kung seryoso ka ba o hindi. Kung nakikipaglaro ka lang ba sa kanya o hindi. Diba? And sabi ko nga sa inyo, kami, kilala rin namin kayo, diba? Kilala lang namin yung mga nanggagaya lang, kilala lang namin yung nakikisabay lang, kilala namin yung nagpe-pray talaga, kilala namin yung mga sumasabay lang sa agos, di ba? Pero kilala din namin. Kagaya ng pagkilala ni Lord, kung sino talaga yung seekers ni Lord. Kaya sana dumami ang ganyan sa atin. Di ba? Kung nagpe-pray tayo na, Lord, maging qualitative Christian kami. Ngayon, ipag-pray natin na, Lord, dumami yung mga quality na Christian.
dito sa church namin. Amen? Amen. Di ba? Nang sa gayon, ay makakita pa tayo ng maraming mga resulta. And sabi, God still loves to intervene in seemingly impossible situations. If He is invited in, invite Him today and He will surprise you. Di ba? Kaya sabi ng Jeremiah 17:14, Heal me, O Lord, and I shall be healed. Bakit niya alam yan? Kasi alam niya si Lord na once na nanalangin ka ng ganito, ganito talaga yung gagawin niya. Save me and I shall be saved, for thou art my praise. Diba? Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me and I shall be saved. Diba? For thou art my praise. Diba? May mga common sense na turo ang Panginoon na ganyan. Diba? Hindi niya sinabi niya, Heal me, O Lord, and I shall be prosperous. Hindi. Diba? Save me and I shall be delivered. Diba? Hindi. Kasi kung ano yung hilingin mo sa Kanya, yun ang ginagawa niya sa'yo. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me and I shall be saved, for thou art my praise. Kaya again, ano ang kailangan mo ngayon? Yun ang hilingin mo kay Lord. Amen. Amen. Kaya sa pagtatapos, ano ang prayer to pray natin? Una, give thanks to God because He is mighty and strong to deliver. Amen? Nag-amen ba tayo dyan? Si Lord ay strong, malakas, walang imposible sa Kanya. And ask that the hand of the Lord will lift you out of every negative situation you may find yourself. Kapag may negative situation kang nararanasan, hilingin mo sa Panginoon na ialis ka dyan. Diba? And again, ngayong taon nga na to, diba, ay open window. Diba? And pwedeng gamitin niya ni Lord para ibagsak, dalhin sa'yo ang mga blessing na para sa'yo. Pwede rin gamitin niya ni Lord para makalabas ka sa dapat mong kalabasan. Okay? And pangatlo, bind the forces of darkness that may be behind your present situation and cast them out in Jesus' name. So, wag pa rin mawawala sa inyo yung pag-cast out. Yan, di ba? Yung yung mga pag-rebuke ng mga demonyo. Nalala ko kasi yung pa-cash out. I cash you out. I cash you out. Cast. I cash you out. Okay. Narinig ko lang, may nag-pray lang dito. I cash you out. I cash you out. And naririnig ko lang yun sa GCash, yung pa-cash out po. I-cash out mo nga po ako. Okay. And then, number 4, pray for somebody you know is in a difficult situation that God may visit and deliver him or her. Yan. Kung may kakilala kayo na kailangan, di ba, ng tulong ng Panginoon, pray for him or pray for her. Okay? So, sa pagtatapos natin, paririnig ko lang sa inyo, medyo pagpasensyahan nyo na itong tawag doon, resolution ni, ano ba yan? Alvin Slaughter. Pero matagal niya ng kanta yan. Ang title ng kanta na yan ay When God Steps In. Ano tawag doon? When He Steps In. Yun ba yun? Yan. Play natin.